Bago siya suspindihin ng ombudsman dahil sa nangyaring putukan sa Senado noong Miyerkules, may mga dating kontrobersya ng sinagot si Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska sa mga tanggapang dati niyang pinamunuan. Matagal na rin ang pinagsamahan ni Aplaska at nang hinahanap ngayong si Senador Bato de la Rosa. Narito ang pagtuto ni Ivan Mayrina. Biglang napaalerto ang media sa anunsyong ito ni Senate Sergeant at Arms Mauranada Aplaska. Hindi niya pinangalanan ng arestuhin sa Senado. Na mga oras sa iyon, ang alam lang na marami ay may ICC arrest warrant si Senador Bato de la Rosa, ang senador na nag-nominate kay Aplaska na maging Sergeant at Arms ng 20th Congress noong July 2025. Ang kanilang pinagsamahan nagsimula pa na maging magkaklase sila ni Aplaska sa Philippine Military Academy o PMA. Habang naroon ayon mismo kay De La Rosa, isa si Aplaska sa mga tumulong sa kanya sa academy, lalo't pareho silang tubong Davao Region. 1987 na magtapos si Aplaska sa PMA. February 2026 lang nang palitan siya bilang Sergeant at Arms ni Edgardo Rene Samonte, isa rin PMA graduate. Si Samonte na ang pinuno ng Senate Security. Namuntik maisilbi kay De La Rosa ang ICC warrant itong Lunes. Kung ikaw ang senador, sir, ako ang Sergeant at Arms, magpapakamatay ako para hindi ka magalaw dito sa institusyon na ito. Magpapakamatay ako para sa iyo. Dahil sa insidenteng yan, kaya nagbitiw sa tungkulin si Samonte. Si De La Rosa rin ang nagmosyong ibalik si Aplaska bilang acting Senate Sergeant at Arms na inaprobahan naman ng majority ng mga senador. Bago sa Senado ay naging Sergeant at Arms na rin si Aplaska ng House of Representatives noong October 2020. Kabilang sa iba pa niyang naging posisyon, ang pagiging Director ng PNP Aviation Security Group noong 2016 na tumutok noon kontra tanimbala, ang pagiging Regional Director ng Calabarzon Police at Director for Operations sa PNP Headquarters. 2019 na magretiro siya bilang Police Major General sa Philippine National Police at 2022 naman itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Administrator ng Office for Transportation Security o OTS sa ilalim ng Department of Transportation. Si Aplaska namumuno sa OTS nang isubot lunukin ng isang tauhan nito ang $300 na ninakaw umano sa isang dayuhang turista noong 2023. Panahon din niya na ireklamong ilang security screening officer ng NAIA dahil sa umano'y pangingikil sa isang pasaherong Thai. Kinalaunan ay nagbitiw si Aplaska matapos ang banta ni dating House Speaker Martin Romualdez na haharangin ng 2024 budget ng OTS at DOTR. Parang hindi po maganda na because of me, na-sacrifice po ang buong departamento. Kaya po nalulungkot kasi instead of yung focus ay mapunta doon sa mga tiwali, na bakit na nagtatanong nga ako sa sarili ko, bakit naman napunta sa sarili ko? The problem in the airport is not a simple problem, but in fact it's systemic. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.